Welcome back ulit sa aking YouTube channel mga master. So meron tayo ditong Infinix Zero X Neo. Ang problem nito is restarting logo lang siya mga master. So sa video na to sasagutin na rin natin yung tanong ni Sir Leonor Vlog sa ating last previous video. Master, next naman paano gawin yung auto restarting at nagagamit lang siya pag nakasaksak? Okay, so sa tanong ni Sir, sa mga ganyang klaseng issue ng phone, yung restarting logo or stock logo, napakaraming possible reason kung bakit ganyan yung status ng phone. So sa tutorial na to, ituturo ko yan mga master, kaya tapusin nyo tong video na to hanggang dulo. Sasagutin natin lahat yan. So marami kayong matututunan sa ating tutorial na to. So keep on watching lang mga master. Okay, so selyado pa yung phone. So ako pa lang yung makakapag-backlash nito. Usually kapag ganito naman ang status ng phone, yung restarting logo lang siya or stock logo. Pwedeng program, battery, switch, so lahat yun is i-check natin. So depende sa naging history ng phone. Kaya importante talaga na malaman natin yung history ng phone bago natin siya i-repair. Kaya wag may hiyang magtanong, sabi ni Lola Flora. Okay, so i-remove natin yung kanyang battery connector and then ibalik natin. Kapag ito ay nag-on kahit hindi natin pina-power on yung switch, ibig sabihin sira yung switch. So yan mga master, hindi naman siya nag-on, so pwedeng battery ang kanyang problem. So tanggalin na natin yung kanyang battery mga master. Okay, so tatanggalin ko yung balot ng battery sa pinaka-connector niya. So ang i-check ko dyan is yung kanyang fuse. So usually sa mga na-repair ko na ganito ang issue, yung stock logo lang siya or nagagamit lang siya naka-charge, ang sira niya is yung fuse lang. Hindi ako agad nagpapalit ng battery as long as na hindi naman siya mabilis malobat at kung hindi naman siya bloated. Okay, so itetest ko siya kung mataas ba yung kanyang resistance. So okay naman yung kanyang resistance, hindi pa naman siya mataas mga master. Ang trabaho kasi nito is fuse. Pagka mataas yung resistance, doon na magloloko yung phone. Okay, so i-resorder ko siya mga master. So, kung gagawin nyo to, ingat lang kayo, baka kasi matusok nyo yung battery. Pwede yan sumabog o masunog. Kaya, ingat tayo mga master sa ating paghihinang. So, ito, nire-resolder ko na siya dahil okay pa naman yung resistance ng fuse niya. Kapag sira naman siya, pwede rin natin siya i-jumper. Kapag ginamper naman natin siya, hindi na siya fuse. Nakarekta na siya para bumaba yung resistance. Ngayon, kung wala naman kayo pamalit, meron akong ginagamit dyan yung resistor sa mga tablet. Yung mga China na tablet, yun, doon ako kumukuha kapag nagpapalit naman ako. Okay, so ikabit na natin yung battery para matesting na natin. So, sa mga ganito ko na mga repair mga master is wala namang nag-back job. All goods naman sila. Okay, so power on natin.
So yun, okay na yung phone mga master. So nag-boot na siya. So ang problem lang niya talaga is yung sa fuse. Ang may advice ko sa inyo mga master, tanungin nyo muna yung customer kung ano ba yung history para alam nyo kung ano yung dapat nyong i-check bago ninyo gawin yung phone. Kasi sa pagtatanong natin, doon tayo magkakaroon ng idea kung alin ba yung sira. Kapag program naman kasi, kapag ka in-update na hindi natapos o kaya full memory, ay yung mga madalas na sira sa Realme, yung na full memory siya o kaya hindi natapos na update. Yun. So iba-iba talaga yung cost ng ng stock logo. So napakalawak niyan mga master. Ito, naitanong ko kasing history. So base naman sa history is ginagamit niya naka-charge and then bigla na lang nagloko nung kinabukasan, nagre-restart yung logo na lang siya. So basically, syempre kapag ginagamit na naka-charge, so ano ba yung pinaka sira na pwedeng maging sira, 'di ba? Battery. So may idea na agad tayo kung saan tayo mag-i-start. So marami na akong na-encounter na ganito ang issue mga master. So marami na akong na-repair. Kalimitan sa mga na-repair ko is Realme and Poco, Oppo, Samsung. So iba-ibang unit. At ang sira niya is yung kanyang fuse, yung battery fuse lang. Kung may mga katanungan kayo mga master, i-comment nyo lang sa ating comment box section. At kung may mga gusto kayong ipa-tutorial sa akin, i-comment nyo lang din at ating sasagutin yan sa mga susunod kong video. Kung may natutunan kayo sa ating tutorial mga master, please huwag niyong kakalimutang mag-iwan ng like and subscribe sa aking YouTube channel para palagi kayong ma-update kapag may mga bago akong tutorial na i-upload. Hanggang sa susunod kong tutorial mga master, salamat sa panonood and God bless.